Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ulingog to ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi naniwala ang kaibigan ko sa sinabi ko na umibig ako sa babae sa aking panaginip at nasaktan ko. At di taglaon ay pumunta ako sa sementeryo at may napulot akong larawan. At yun ay kay Christy. At may nakasulat na address sa likod ng larawan niya. Kaya pumunta kami nito sa lugar niya. Ano bang kailangan mo, iho? Sino ba yung hinahanap mo, sinasabi mo? Si Christy po. Kayo po ba ang ama niya? Oo, ako nga. Kilala mo pala ang aking anak na si Christy. Kwan po sir. Hindi po niya ako kilala. Pero gusto ko siyang makilala. Pwede ko ba siyang kausapin? Ano? Kakausapin mo ang aking anak. Pero... Sir, parang awa na po ninyo. Gusto ko lang makipagkilala kay Christy. Yun lang po ang sadya ko sa kanya. Alam mo, iyo. Ikinalulong ko man sabihin sa iyo na si Christy na aking anak ay wala na siya. Matagal na siyang patay. Ano? Hindi totoo ang sinabi ninyo. Hindi. Christy, bakit ngayon ka pa nawala? Sir, pwede bang malaman kung anong nangyari sa kanya? Oo, iho. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang lahat. At sana'y maging mapayapa na tahimik na ang kanyang kaluluwa. Peter, anak, nandito na pala kayo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Natulala ka na naman. Aling Maria, huwag na po ninyong kausapin si Peter. Palipasin niyo muna sa manang loob niya. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin, Dong. Kung po kasi, Aling Maria, pinuntahan po namin ang bahay ng babae sa kanyang panaginip, pero hindi na niya nakausap. Bakit? Ano ang dahilan? At hindi niya kinausap si Peter? Ang babae yun pala, matagal nang patay. Kaya nalungkot si Peter dahil hindi niya na makikita yung babae yun. Ay, mabuti naman. Kung nalaman na niya ang totoo, para kalimutan na niya ang kanyang kabaliwan sa babae yun, nawala na dito sa ibabaw ng mundo. Sana sa pagkakataong ito, tulungan natin si Peter, Aling Maria, na unti-unti, kailangan na makalimutan niya ng babae niya na binahal sa kanyang panaginip. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Bakit ganitong nangyari sa unang pag-ibig ko? Ngayon
hindi ko pala makakapiling habang buhay. Hindi ko akalain na pinaglaruan mo ako, Christy. Ang alam ko, minahal mo ako. Yun pala, hindi rin magkakatotoo ang relasyon natin. Napakasakit ng nalaman ko sa iyong papa. Dahil nabigo ka rin sa minamahal mo. At di nagtagal ang iyong relasyon. Kaya naghanap ka ng kapalit niya. Pero bakit ako pa ang napili mo? Bakit, Christy? Bakit? Kuya, ang sabi mo, mamamalengke ako. Pero hindi ka naman nag-iwan ng pera. Nakalimutan ko kasi. Ang alam ko sandali lang ko doon kina Peter. Yun pala, may plano siya. Puntahan namin ang bahay ng babaeng nasa panaginip niya. Ha? Paano niya nalaman kung saan nakatirang babaeng yun? Nagkita na ba sila ng personal? Hindi. Dahil sa panaginip lang pala niya nakilala. At nang guwaling na siya, pumunta doon sa sementeryo. Sabay napulot siya ng larawan ng babaeng yun. O ano, nagkita ba sila at nagkausap na dalawa? Hindi na. At kailanman, hindi na sila magkikita kahit kailan. Ano? Bakit naman? May asawa na bang babaeng yon at hindi na nakatira sa bahay nila? Sasya, makakalungkot man lang nangyari. Dahil ang babae yun pala, matagal ang patay. May sakit pala sa puso. At hindi alam ng kanyang ama na may sakit pala. At isa pa, nabigo pala siya sa kanyang unang pag-ibig. Ha? Anong nangyari sa kanilang relasyon? Naghiwalay ba sila? Hindi. Kundi na-aksidente raw yung nobyo niya. Namatay. Kaya sumya ng dinamdam ang nangyari yan. Kaya nagkasakit siya sa puso. Ano? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Kawawa naman si Peter. Ganun palang nangyari sa kanya. Kaya nakatulog ng ilang araw. Buti na lang. Hindi kunuha ng babaeng yun ang kaluluwa ni Peter. Kung hindi, malulungkot ako kung nagustuhan niya si Peter nakasama doon. Pero kailangan na may makakausap palagi si Peter para hindi siya magmukmok. At gagawin ko ang lahat para maibaling niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Ngayon, mawawalan na ako ng problema dahil wala na yung karibal ko na kaluluwa na pala. Sana wag na niyang pakialaman si Peter dahil nasa mundo pa ng mga buhay. Sana manahimik na ang kaluluwa ng babaeng yon. Sana nga. Christy, nandito ako ngayon sa harap ng iyong puntod. Mahal kita. Kung ano yung sinabi ko nang magkakilala tayo, ay hindi ko makakalimutan. Hintayin mo na lang ako yan sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala. Lagi kong dadalawin ang puntod mo para maalala ko lagi ang ating pagmamahalan. Na kahit sa panaginip lang, maging masaya ako. Sana lagi mo rin akong dadalawin sa panaginip ko
para manatili ang pagmamahalan natin. Mahal na mahal kita, Christy. Mahal na mahal kita. Love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Sasya, huwag ka lang pumunta doon kina Aling Maria, ha? At tumigil ka na sa pagbibigay mo kung ano-ano doon. Dahil wala kang pakinabang. Ano? Ngayon pa na napakalungkot ni Peter, saka ko siya iiwanan. Kuya naman, para kang walang konsensya. Nakita mo na ganun ang nangyari sa minamahal niyang babae. Tapos iiwanan ko na ganun ang kalagayan niya, na nabigo siya. Pero alam mo ba, nasiguradong baka matuluyan ng mabaliw ang kaibigan ko. Dahil sinabi niya sa akin na mahal na mahal pa rin niya yung babae yun. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Kung walang maglilibang sa kanya, syempre hindi niya makakalimutan. Pero nandito ako, kuya, na handang tumulong sa kanya para makalimutan niyang tuluyan yung babae Huwag mo nang yun. ipagpilitan ng gusto mo, para hindi ka na masaktan. Baka ikaw pa yung basiraan ng bait eh. Lalo na hindi ka niya kayang mahalin. Kuya, alam ko na makakalimutan din ni Peter ang babaeng yun balang araw. Dahil alam niya na di pwedeng magkatotoo ang kanilang relasyon. Kaya may posibilidad na iibig pang muli si Peter. Tigas talaga ng ulo mo. Ganito na lang. Ako naman bahala kay Peter. Tutulungan ko siya. Lagi ko siyang isasama sa mga pupuntan ko, lalo na sa trabaho. Para kapag busy siya, hindi siya makapag-isip ng masama. Malilimutan niya si Christy. Ano? Ang ibig mong sabihin? Hindi na muna ako lalapit kay Peter? Naku, kuya, hindi ko kaya na hindi siya kausapin. Kaya pakiusap naman, oh. Pag alam kong hindi pa niya nakakalimutan yung babaeng yon, kusa akong lalayo sa kanya. Oh, pare, nandito na ako. Huwag ka namang masyado mag-isip ng ganyan. Para hindi mo na maalala muli si Christy. At hindi na mag-alala si Aling Maria. Ha? Ah, oo nga pala, pare. Medyo nakalimot ako na may inay pa akong nagmamahal sa akin. At di ko pwedeng pabayaan. Talaga, pare. Kawawa naman si Aling Maria. Dahil lang sa babae ka napatay. Kapag nakita ka na ganyan ka, siyempre malulungkot ang inay mo. Mag-aalala sa'yo. Mabuti pa, uminom tayo para makatulog ka. At bukas, gigising ka ng maaga. Malakas ang katawan, di ba? Ha? Isipin mo, ha? Marami ka pang makikitang babae niya na masigit pa sa Christy na yun. Maglibang-libang ka, lumabas ka. Baka andyan lang sa paligid mo, yung magiging kapalaran mo pala. Di ba? Sa bagay, tama ka, pare Dong. Wala na akong magagawa pa. Kaya, kailangan kong mabuhay ng mapayapa. At hindi na isipin ang bagay na hindi ko maaaring ahitinin at Yan. mahalin kailanman. Yan ang gusto kong gawin mo, pare. Andito kami na kaibigan mo na nakahanda para tumulong sa'yo, para makalimutan mo yung karanasan mo na yan. Kailangan na maging abala ka lagi. At alam mo, pare, may kontrata ngayon si Paring Nono. Sasama ka namin para magkapera tayo, ha?
Salamat pare sa malasakit mo sa akin. Alam mo, talagang tunay kang kaibigan. Dahil kahit ganitong nangyari sa akin, hindi mo ko iniwanan sa aking kalungkutan. Nandyan ka sa tabi ko para gumabay. Para hindi ako mag-isip ng masama. Mabuti naman at nagtino na ang isip ni Peter. At unti-unti na di na niya binabanggit ang pangalan ng babaeng yun dahil sa tulong ng mga kaibigan niya. Lalo na si Shasha. Matyaga niyang nililibag si Peter. Ngayon ay diretsyo na rin ang pagtatrabaho niya dahil sinusuportahan niya ang aming pamumuhay. Salamat sa Diyos at hindi niya pinabayaan ang anak ko. Sana maisipan na rin na magmahal na muli para may kasama siya habang buhay. Oo nga, dapat kong ipaalala sa kanya na humadap na ng babaeng pagkakasalan. Total, meron na rin siyang ipon at sabihin ko na ligawan niya si Shasha. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. O ano, Peter? Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? May kumikirot pa ba dyan sa loob ng puso mo? May konti pa siya. At alam ko na maaalis din ito dahil sa'yo, sa Kuya Dong mo, na nagtiyaga kayo sa akin sa kabila ng Siyempre naman. Matalik ka yatang kaibigan ni Kuya. Kahit ano pa raw ang mangyari sa'yo, hindi magbabago ang pagkakaibigan ninyo. At ikaw din siya. Hindi ko rin makakalimutan ang sakripisyo mo sa akin. Hindi ka nagsawa na kausapin ako para malibang ang isip ko na nagbubuluhan. At ngayon ay matino na. Hindi ako natuloy na nasiraan ng bait. Hindi naman totoo na nasiraan ka ng bait eh. Naging malungkutin ka lang dahil sa nangyari na hindi mo naman ginusto na mahalin ang babae sa panaginip mo. At nagduda ang nanay mo. Oo, siya. Hindi siya naniwala sa ikinuwento ko sa kanya na nangyari sa aking panaginip. Talagang ganyan. Hindi ka paniwalaan dahil pambihira naman ang yung kwento mo eh. Ngayon ko lang narinig na may babae na iibig sa yung panaginip. O ano, nasasaktan ka pa ba pag pinapaalala ko sa'yo? Hindi na. Dahil alam mo, may iba na akong minamahal. At siya ay totoo na nagmamalasakit sa akin. At isang mapagmahal na babae. Ha? Ano? Pwede ba? Sabihin mo sa akin kung sino yung babaeng napupusuan mo? Sino siya, Peter? Sino? Pare, may itatanong lang ko sa'yo. Pero sana, huwag mong masamain. Ha? Ano yan pare? Sige, sabihin mo sa akin. Alam mo bang nagtatampo sa'yo si Shara? At pinipilit ako na tanungin ka. Pero hindi niya pinapasabi na siya yung nagtatanong. Tungkol ba saan yun pare? Wala naman akong sinabi para sasama ang loob niya sa akin. May nabanggit ka raw sa kanya na may iba ka nang minamahal. At hindi mo siya sinagot kung sino siya.
Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo pare, huwag ka sanang magagalit sa akin ha. Pero alam mo, siya ang sinasabi ko. Ayokong magtapat ng pag-ibig sa kanya dito sa aming bahay. Kundi gusto kong dalawin sa bahay ninyo dahil nire-respeto ko si Shasha. Ganun ba? Sige. Payag ako. Pero alam mo, mahal na mahal kong kapatid ko na yan, ha? Kahit pinagbawalan ko, hindi ko rin siya mapipigilan. Dahil umiibig siya sa'yo. Salamat pare kung magtitiwala ka sa akin. Mamayang gabi ay sosorpresahin ko siya at magtatapat na ako ng pag-ibig ko sa kanya. Ha? Bakit ka nandito? Baka sugurin ako ng babaeng pinalit mo doon kay Christy. Huwag ka na magselos dyan. Alam mo, ginawa ko yun para tiyakin na may pagtingin ka rin sa akin. At humingi ako ng permiso para ligawan ka. Mahal kita, Shasha. Dahil hindi mo ako iniwan sa aking kalungkutan. At hindi mo sinamantala na ibigay ang sarili mo sa akin para mapasaya ako. Nagtiyaga ka na libangin ako. Ha? Wala kang ibang liligawan? Baka ayaw ako ng nanay mo. Siya ang nagsabi sa akin na ikaw ang gusto niya na marugang. Kaya sagutin mo na ako para may nobya na ako. At sa lalong madaling panahon ay magpapakasal na tayo. Binigla mo naman ako, Peter. Pero alam mo, nahahalata mo na may pagmamahal din ako sa'yo, no? Mahal na mahal kita, Peter. Napakasaya ko sa araw na to. Maligayang maligaya ako. Tutulungan, di ko siya pwede. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Ngayon ay mag-asawa na kami ni Shasha. Natutunan ko siyang mahalin dahil sa kabutihan ng loob at responsable na asawa. Di ako nagkamali na piliin siya at paminsan-minsan ay nakakausap ko rin si Christy. Pero nagpaalam ako sa kanya na may asawa na ako. Alam ko na hindi kayo naniniwala, pero ito ay naghanap sa buhay ko. Maayos at masaya na ang buhay ko ngayon sa piling ni Shasha. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Peter. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham ko sa Sayam na ipinadala ni Peter. At naway kinapulutan niyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli. Muli po ninyong abangan ang aming bagong isa sa dula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora.
Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.